Wait lang. Tignan ko lang kung mayroon ako nito. Wait lang. Sa downloads. Meron pa naman. Sige. Pwede na ito. Baka uninstall. Tanggalin lang po na. PSSI, delete. Yan, na-delete ko na. Yep. So, unahin muna natin bro is yung BDE setup. Yung BDE setup, ito po yung Borderland engine. So, bali, gagawin nyo lang dyan is double click, control, back, paste, BDE. Ito pala. Replace. Ito po siya yung BDE setup. BDE. So, try nyo bro, ano? Ay. POS server, no? Opo. Ayun. Yung custom. S. Malaking S. Tapos. Tingnan natin kung ano. So, Sige bro. Ito. POS. Gayahin lang nyo po ito. okay na. Tama na yan. Gayahin lang po. Walang pala na S. Opo. POS. Tapos capital S na. Opo. Capital S. Yes. Ayan, okay. Yes, no? Opo. Yun, install. I-next nyo lang lahat yan. Next na. Oo, ganun lang po. Tapos ayan na, naka-install na yun. Opo, finish. Ayan, finish. Ang next step na gagawin dito is pupunta po kayo ng PC, local disk, program 86, common files, Borland shared, BDE, tapos itong BDE admin. Yung application po kailangan nyo may ayusin kayo dyan. Pero simple lang gagawin dyan. So, run din. Same din, same. Server. Tapos ganito yung mangyayari. May papakita ditong BDE administrator. Program. Gagawin nyo lang dyan po is buksan yung system. Init. Tapos, yung local share palagi naka-true po. So, naka-false yan. Double click nyo, no? Para mag-true. Oo. Pag nag-true, pindahin nyo tong blue po. Which is apply. Pindahin nyo apply. Save all edits to init. Yes. Okay. All BDE applications, which etc. Okay nyo lang. Back. Tapos yun na po. Start na po yun. Pwede na kayo maglagay-lagay po ng files. Yun na. So, okay na. So, kung yung gagawin nyo dito is yun. Gagawa na kayo ng files. So, Control Shift N. PSSI. Yan. Folder sa expose. Yan. Tapos gagawa kayo ng binary folder po. Shift. Ito yung paglalagyan po ng mga data nyo po. Data ng software which is ito po. Ito po yung binary. Bin QSR or binary po. Binary. Gagawin nyo dito is ganito po. Double click. Control A kasi lahat po yan. 185 item selected. Control C. Tapos punta ng binary file dito po sa local DC, PSSI, XPSA, bin, and yan. Copy. Memory pala, no? Matagal po yan. Pero since matagal, may gagawin palit po. Hindi lang yun ano natin, yung i-copy paste natin. So, di ba po, bin SQR. Binary. Ang i-copy paste din po, yung RPT din po. So, double click. Copy all. Control A, Control C. Tapos punta ng binary na folder. Tapos Control V. Mas mabilis to. Siyempre. Na pagkatapos niyan, tayo dito, downloads. Yan. The download na tayo,
copy natin itong tatlo, which is, ito yung pinaka-importante po na, na file po dito sa POS, which is yung active POS 101, run POS 101, tapos EU apps POS 101. So, kakapin nyo po yung tatlo na to. Yan. Binary. Tapos, i-paste nyo lang po. Importante ito kasi itong active POS po. Yan yung papagana, yung run POS, ito yung parang nag-run talaga siya. Tapos yung EU apps, dito nyo po in-edit or kino-configure yung pangalan nito. Yung yung printer. Yep. So, bali, ito na lang pinaka-last, yung database. Ito yung sasabi ko pag palaging in-update. Medyo may katagalan na to, 319. Oh, March pa. Ito lang, March. Sabihin frequent lagi update ng software na ito. Depende kung may update po sila ba, Derek. Pero nag-update na po ito, matagal na ito dapat. Kasi monitor niya rin siguro sa ito pong database po. Yung control niya lang ito, or kakopy niya lang itong folder na ito. Tapos, pupunta kayo sa labas ng bin. Dito kayo sa expose. Yan, bin. Tapos, ipipaste niya lang po dyan. So, labas lang po siya. Medyo, din to, madami din to. So, nung nag-install tayo kanina, mabubura rin pala to, no? Lahat, no? Lahat po. I-install mo rin pala. So, bale, ito lang talaga pinakamatagal. Binary. Ganun talaga eh. So, yan. Hintay lang po kayo dyan, bro. Tapos yan. In the meantime, yun po. Yung database po, palagi sa labas or palagi dito kasama ng bin. Yung binary, yun po yung madaming pinakamatagal. Application load. Yung RPT, tapos yung tatlo pong file, which is yung run POS, active POS, tapos yung EO apps. Yan, EO apps. Active POS, EO apps, tapos yung run POS. Itong run POS, ito po yung nagpaparan dyan. So, hintayin na lang natin ito, bro. Oo, matagal eh. Hintayin mo lang 80. May konti na lang naman. Pag natapos na yan, i-set up na parang sa umpisa, ang hirap tandaan siguro pag nasanay dito. Pasanay na lang dyan. Ang dami ko tatandaan, kaya binidyo ko, ililista ko yun. Ano lang yan, bro? Parang hanggang masawa ka talaga. Masawa ka talaga dyan. Yan. So, pagkatapos na, i-set up na lang natin yung pangalan sa EO apps. Yung pangalan nito, which is yung 111. Kasi yung EO. Double click. Ctrl F. Tapos Opus RP. Pipindit nyo lang down. And dyan na mabala magpingin dyan. Isa. Yan. So, naka-default name dyan is POS Printer. Papalitan lang natin ng 111. Tapos, Control S. Yan. Ay, hindi na yung kanina, yung TM-TP182, hindi na yan. 82 pala. Hindi po, kasi nilagay na natin pangalan po is 111. Wala. Opo, wait lang. So, ba yan? Yun Ayun na 111. Or APS 1, depende sa ano po. Ito pala po. Ay, pagkatapon tayo sa folder. So, ba yan? Expose, nope. SSI, expose, binary. So, dito, itong browser mo ba? Edge ba to? Itong browser na to? Ano ba itong gamit mong browser? Edge, opo. Edge kaya. Yun yung pinaka-default sa So, itong run POS, ang gagawin niyo po dyan is, syempre, yung run mo. Mabilis pa lang Edge sa Windows, no? Kasi ginagamit ko Google, pa rin. Ginagamit ko. Yan, Default pa rin. po siya. So, pag ito nag-print, it means it works. Ready na. So, test lang natin kung nag-print nga siya. Katulad nito. Major menu, 111.
Tapos, kung ano kayo, ganito bro, mag-operate kayo ng POS. May tinatawag na start of day, tas end of day. Ito yung most important sa pag-operate ng POS. Kasi kung dito naka-start of day, hindi ito gagana yung POS. Yung menu nyo lang. Or start ka lang po bro. Example ito, August 18, 1972. So kung magpindot-pindot na ganyan. No operator is activate lang. Sige, ulitin natin. Sige. Enter. Pero yung ito yung business date na tawag. August 18, 1972. Tapos ito yung starting date which is August 22, 2024. So, pag pinindot ko itong D-items POS, tapos nag-punch in ako ng menu item, terminal is closed dahil ito na yung starting date, and dito pa rin ako. So, ang gagawin ko dyan, para ma-solve yan, is manager menu, nag-out muna ako, cashier sign off, kasi naka-sign in ako. Sign off muna, end of day, 111, terminal ulit close. Okay, sige, start of the day tayo. So, pag ni-sign on ako, yan, papalit siya, or mag-update siya. August 22, August 22. Doon na lang. Tapos mag-sign in ulit ako, 111. Yan, DIPOS, check. Enter. Total. Cash. May price na, sample ganun. Yan po siya. May tax siya, VAT 2%, amount due, cash. 720 Tapos, para ito, makita niyo po yung 12% na sinito na yung VAT. Automatic ina-compute niya na, Ina-compute niya na po siya. Yes. Padali na, So, pag nag-open kayo po ng POS, pag bubuksan niyo po yung daily cash report or daily cashier report. Daily DCR. Magloloko po yung yung pang view yun. So, ulitin niyo ulit, parang pindutin niyo ulit. Back, tapos pindutin. Yan, magiging normal. Dito niyo makita po yung mga statistics. Mga data po na punch in na ng cashier, or in total po, ganun. Kaya po, si Eric, yung cashier po ko kanina. Ito yung niya po, na punch in niya. Gross sales which is 724. Yan, paid ins, deposits. Yan. Pwede dito maplagay po yung mga item void, na-void na items, na-cancel. So, may transaction by items katulad ng dine-in. Pwede rin dyan nakalagay po take out. Transaction type summary. Dito po yung transaction type summary. Yung dyan. For example, mga discounted prices po. Yan. Mga senior discount, PWD. Dito sa transaction by items, so raw po siya. Bali hindi po dyan kasama yung parang discount. Discounts, Dyan. Dito mo papakita po yung mga BAT. BAT E, BAT X, BAT 0 rated. Yan. Tapos dito yung mga coupon summary. Kung may mga coupons, discounts, yan po. Tender summary, dito yung mga types of tender. Katulad cash, Gcash, yan po. Kasi. Tapos dito mo palagi po. Pag card, debit card, mga gano'n. Pwede po. Ito, sample ko po. Total. Tapos debit. So, 500. CB, debit card, gift check. For example, gusto ko debit card 500 tapos i-cash ko na lang. Pwede. Yan po siya. So, pwede 500 na debit tapos pwede rin cash. Yung susuklay cash? Pwede ba yun? Ina-allow nila yun? Yes. So, parang papakita po siya sa record din. Parang minsan punta ka sa ATM, sa kanila ka kumuha ng cash. Hindi po. Parang pwede nyo ibayad din yung debit. Debit din. Tapos pwede rin kayo magbayad or i-complete nyo po yung bayad by cash. By cash na. 500 lang na debit sa'yo. Kulang ka ng yun nga 24. Cash ang binigay mo. So, cash mo na magbibigay. Yun. Yan po. So, magpapakita siya dito. So, yung cash, 948 yung total. Pwede pala yun. Sa mga mall. Nahiya akong gawin minsan yun Pwede pala yun. Kaso baka di sabi nila, di pwede yun. Oo nga Sa atin pwede. Pwede pala yun. Tapos ito yung add-on summary.
So, yan po yung ano. Dito rin po, papakita rin yung tignan po yung journal view. E-journal or dito nyo makita yung mga ano po. Yung parang electronic receipt po. Yung tawag. Date. Dito nyo lang okay. Yung lahat ng electronic Yan po yung receipt. nyo. Yes. Bali na computerized na siya. Ito yung record nyo po. Backup. So, for example, ay, wala akong ano, parang resibo. Gusto ko na Minsan kasi, alam mo, sa ibang, pag liquidate ka sa ibang company, nangihingi pa sila ng talagang ano yung... Resibo talaga po. Yung ano, ang tawag doon. May tawag kami doon OR. Hindi, OR na rin to. Hindi, gusto namin yung ano talaga, yung printed. Sabi niya, ano kasi yan, i-reimburse namin sa opisina kasi nga pag ganyan daw, nabubura. I-reprinted, not valid for info. Bakit kaya? Yan, pag piprint gusto niyo pong itignan yan, pindot niyo ng print yan. Printed sabi lang not valid for input tax. DCR, yung daily cash report. Ayoko nito, nahirapan ako kasi umuron accounting na yan yes po. Sa atin lang naman input lang naman input lang tayo. Data encode yun lang. Bale yan, kung nahirapan sila mag-view dyan, yan, pwede nila yung print yun. So, dadalan sila. Ay, practice kasi nila. So, yun lang po siya, paano mag-operate ng POS. Other than that, may mga iba pong POS tayo katulad sa clients po sa kinakausap ko po. Medyo may may konti pang steps na additional para mapagana yung POS. Pero, yan. Ganoon lang po siya. May tinatawag na leak files dun Katatanggalin nyo lang po Bali nyo lang po siya. Ito gumagana naman to bro. Siguro mga basic lang muna para makadali kong tandaan. Pag may na-encounter akong trouble, tsaka ko na itatanong. Meron ko si saksak sa isip lahat Okay. Bale, ito, ganun yung normal pag-operate ng POS. Gumagana naman po yung yung void niya. For example, ito. Void, tatanggalin lang. 300, 84. Gusto mong cancel, di cancel lahat. Yan. Ba't may nakikita pa ako sa ibang password, yung swipe pa para mag-void? Nakalock siguro yun. Opo, may tinatawag doon ay security level access. Ito po, for example. Ginagamit din to ron sa pang security access? Pwede po, pwede pong gawin yan. Kasi kala ko pang debit card yan, pang... Pwede na po access ito. Yung ito pong void, since 111 kasi, may security, pakita ko na lang. Nakakatawa na kayo. Nasaan ang F-user? PUC pa. Ito po rin sinasabi ko po. So, bali, itong 111 po, may POS security level siya na 15. Yung katulad po yung kanina po yung void, di ba? Yung dun sa, kung makikita nyo po sa past TD6 yun, pag tinignan po yung button properties nyo, may security level access yun. Katulad ng 15. Kung ito po, mag-login to, for example, si driver B, tapos yung POS security niya ay 0, kailangan doon ng access po. Kailangan pa naman yung password. Kasi yung POS security level niya ay 0. Mababa sa 15. Kaya pero ibang cashier, wala siya ng security access yung high level. Inaano sa mga manager tsaka... Opo, kailangan na lang ng manager, password ng manager. Ganun po. So, itong POS security, yan po yung pang level po niya sa mga buttons. Yan po. Kailangan ng clearance na tawag. So, yan po siya. Yung Eric po, yung 111. Pag pinilit yung 111, ito po yung nakalagay na pangalan. Oo nga. Tutudo, Arthur. Tapos ito yung level niya. 33, bet. Ito niya. Security level. Ganun po siya. Tapos ang gagawin naman po bro, di ba? For example, gumagana naman po yung yung POS. Dito po sa run POS, ang gagawin po is ilalagay dito sa desktop. So, gagawin is right click, tapos show more options pa dun. Send to create shortcut. Kasi yan na siya. Yan na siya.
Pwede nyo yung i-double click. Oo nga. Magana, yes sir. Oops, sobra. Papalitan nyo nga ng pangalan kasi since ito ay run POS 101, papalitan siya ng pangalan ng POS na lang. O ano. POS demo. Ito yung pan-demo natin po. Ayun. Yun lang po. Yun lang. Tapos pwede mong palitan yung ano, yung properties. Change icon. Yeah, okay. Random. Apply, okay. Yun lang. Papalitan, ano, pwede nyo palitan yung ano. Yung icon. Yun lang siya. Yun yung pinaka-basics po. Yun lang.